Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Nakilala ko ang matalik kong kaibigang si Cesar nang minsang iniligtas niya ako sa mga taong nambubugbog sa akin sa liblib na lugar. Napag-interesan kasi ako at tinambangan ng mga lasenggerong tambay sa karatig lugar at saktong dumaan si Cesar sa lugar na pinangyarihan. Kung kaya't hindi siya nagdalawang isip na iligtas ako sa mga taong nambugbog sa akin. Matapos niyang pagsasapakin ang 5 kalalakihan at nakumpirmang hindi na makakalaban pa sa kanya, nilapitan niya ako at tinanong kung ayos lang ba ako. Tapos ay inalalayan niya akong makatayo. Hindi ako makapagsalita. Gawa ng napakasakit ng pangako dahil sa tindi ng bugbog na natamo ko sa mga taong tumambang sa akin. Kahit na hindi niya ako kilala ng mga panahong yon, sa kadahilan ng bagong salta lamang ako sa kanilang lugar sa lalawigan ng Capiz, ay hindi siya nag-alinlangang dalhin ako sa bahay niya para gamutin. Dahil nga sa pangyayaring yon, Kuya Chris, ay naging malapit kaming magkaibigan ni Cesar at hindi kalaunan ay tinulungan niya akong makapagtrabaho. Nalaman niya kasing kaya ako napadpad sa kanilang lugar dahil sa naghahanap ako ng trabaho. Mapagpalang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang JR. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1998 at ng mga panahong ito ay dumayo ako sa lugar ng Capiz para maghanap ng trabaho. Dito ko na nga nakilala at naging matalik na kaibigan si Cesar. Isang beses, habang abala ako sa pagtatrabaho, ay lumapit sa akin si Cesar. Nakangiti niya akong tinanong kung malapit na raw ba akong matapos sa ginagawa ko. Sabay na daw kaming umuwi dahil maaga siyang nakatapos sa trabaho niya. Sinabihan ko naman siyang sandali lamang at matatapos na ako. Hintayin niya lang ako't bibilisan ko na ang ginagawa ko at nagpaalam siyang pupuntahan niya na lamang si Mang Tibor dahil may itatanong siya. Lapitan ko na lamang daw siya kapag natapos na ako sa ginagawa. Tumango naman ako at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Sa paglipas ng ilang sandali, habang abala ako sa ginagawa, ay natanaw ko si Cesar na nakikipag-usap kay Mang Tibor. Napansin kong tila ba seryoso ang pinag-uusapan nila base sa ekspresyon ng mukha ng kaibigan ko. Nakakunot noo kasi siya at parang hindi maganda ang timpla ng kanyang mukha. Nang matapos na ako sa ginagawa ko, ay naglakad na ako papalapit sa kinaroroonan niya. Nakita kong biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cesar nang makita niya akong papalapit. Ngumiti ito kay Mang Tibor at tinapik sa balikat ang matanda. Sige po, Mang Tibor, alis na kami. Basta yung usapan natin huwag mong kalimutan. Dinig kong wika ng kaibigan ko noong tuluyan na akong makalapit. Matapos tumango ang matanda, ay sumenyas na siya sa aking umalis na kami. Sumunod naman ako sa kanya't naglakad na nga kami pauwi. Nga pala, Kuya Chris, nang mga panahong ito ay nakikitira ako sa bahay ng kaibigan ko. Medyo may kalayuan kasi ang bahay na nirerentahan ko sa pinagtatrabahuhan ko. Inalok naman ako ni Cesar na kung gusto ko ay sa bahay niya daw muna ako manirahan.
upang sa ganoon ay malapit-lapit lamang sa pinagtatrabahuhan ko. Mas makakatipid pa umano ako sa pamasahe at oras. Isa pa, ay mag-isa lang daw siya sa bahay na tinitirahan niya, sapagkat nasa malayong lugar ang kanyang mga magulang at dumadalaw-dalaw lamang siya sa mga ito. Naisip kong tama naman ang kaibigan ko. Mas makakatipid ako kung sa bahay niya ako manunuluyan at hindi pa ako magagahol sa oras. Kaya naman tinanggap ko na ang kanyang alok at sa bahay niya na nga ako nanunuluyan. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento, Kuya Chris. Noon nga maglakad na kami pauwi, ay hindi ko na napigilan ng sariling magtanong sa kaibigan ko kung ano ang pinag-uusapan nila ng matanda at bakit parang napakaseryoso naman. Wala yon. Pinayuhan ko lang si Mang Tibor na pagsabihan niya yung anak niyang babaeng mag-iingat at hanggat maaari ay huwag nang lumabas ng bahay tuwing gabi dahil delikado na ang panahon ngayon. Buntis pa naman siya at delikado para sa mga buntis ang maglalalabas sa gabi. Sagot niya sa tanong ko. Sandali ko siyang tinapunan ng tingin at muling nagtanong. Pero teka, paano mo naman nalaman na buntis ang anak ni Mang Tibor? Parang hindi pa naman malaki ang tiyan nun . Seryosong naglalakad lamang ang kaibigan ko't hindi sinagot ang tanong ko. Sa halip ay sinabihan niya akong magmadali na lamang daw ang paglalakad para makarating na kaagad sa bahay. Nang makarating na kami sa bahay, ay dumiretso na ang kaibigan ko sa kanyang silid. Samantalang ako naman ay pumunta na muna sa kusina at nag-init ng tubig para makapagkape. Kinagabihan, naalimpungatan ako at napabalikwas ng bangon dahil nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya naman dagli-dagli na akong tumayo at nagmadaling tumakbo palabas ng bahay at tinungo na ang banyo na nasa gilid lamang ng bahay at nagbawas na nga. Makaraan ng ilang sandali, matapos kong makapagbawas, ay naglakad na ako pabalik ng bahay. Saktong pagpasok ko sa pintuan, ay nakarinig ako ng mahihinang kaluskusan at parabang hayop iyon na marahang gumagapang sa labas ng bahay. Sa pag-aakalang baka mamaya ay pusa iyon o anumang klaseng mabangis na hayop na nanggagaling sa likuran ng bahay namin. Sapagkat magubat ang likuran ng bahay, binilisan ko ng isinara ang pintuan at sumilip na lamang sa siwang ng bintana para tingnan kung ano yung naririnig kong hayop. Noon ngang makasilip na ako sa siwang, ay pilit kong inaninag ang labas ng bahay. Mabuti na lamang at may buwan ng gabing yon, kaya't maliwanag sa labas. Patuloy ko pa rin kasing naririnig ang mahinang kaluskusan at kasabay noon ay ang ingay na parabang kutsarang sunod-sunod na itinutok-tok sa plato. Kakaiba na rin ang presensyang nararamdaman ko at nag-iba na ang simoy ng hangin. Subalit lumipas na lamang ang ilang minuto ay wala pa rin akong nakitang kahit na ano. Naitanong ko sa sarili kong ano nga ba ang naririnig ko? Bakit palagi na lamang akong nakakarinig ng ganon tuwing nagigising ako sa hating gabi? May mga nakikita din akong mga balahibo at bangkay ng hayop sa likuran ng bahay na parabang nilapa iyon ng mabangis na hayop at dinala lamang sa likuran. Nang mga sandaling yon, Kuya Chris, ay hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nagtaasan na ang mga balahibo ko sa buong katawan at ginapangan na ako ng kilabot. Malakas na rin ang pagkabog ng dibdib ko at hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman. Wika ko pa sa aking isipan, mayroon talagang hindi tama dito. Imposibleng halos gabi-gabi na lamang akong nakakarinig ng ganoong ingay at sa kinabukasan ay may makikita na naman akong bangkay ng hayop sa likuran.
Sa pagkakataong ito, hindi pwedeng baliwalain ko na lamang ang mga kakaibang nangyayari. Maya-maya pa, nagulat na lamang ako nang sa di kalayuan ay may nakita akong napakalaking uwak ang sunod-sunod na pumapagaspas papalapit sa may pintuan ng bahay. Pagkalapat ng mga paa ng nakakakilabot na ibon sa lupa, ay bigla na lamang iyong nag-anyong tao. Nakailang beses pa akong napakurap ng mga mata at halos matumba na sa kinatatayuan. Gawa ng halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Cesar. Nangangatal kong bulalas at napakurap-kurap ng mga mata. Sa kadahilan ng kitang-kita ng mga mata kong ang nakakapangilabot na ibong nakita ko kanina ay nagpalit anyo bilang ang kaibigan kong si Cesar. Halos hindi ko na maigalaw ang sarili ko at nanlaki ang mga matang napatitig sa kaibigan ko. Sapagkat may tangay-tangay itong bangkay ng hayop at nanlilimahid sa dugo ang bibig nito patungo sa leeg at may mga balahibo ang kanyang muka. Habang papalapit siya sa pintuan, ay mas lalong naging masangsang ang amoy na nalalanghap ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Kaya't ang ginawa ko na lamang ay patakbong pumunta sa silid tulugan ko't nagpulong. Aswang ang kaibigan ko. Mga katanungang namutawi sa aking isipan. Maya-maya pa ay narinig ko na ang pagpihit ng siradura ng pintuan. Tapos ay narinig ko ang yabag ng paang naglakad papunta sa silid tulugan ng kaibigan ko. Kumpirmado. Hindi nga ako namamalikmata o ano paman. Ang kaibigan ko talagang si Cesar ang nakita ko. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog. Kinaumagahan nga, habang nagkakape kami ay halos hindi ako makatingin kay Cesar. Gawa ng hindi ko alam kung matatakot ba ako o ano, dahil sa natuklasan kong itinatago niyang lihim. Ilang segundo pa ang lumipas ay narinig kong tumikhim ang kaibigan ko't nagsalita. Ayon pa sa kanya, alam niyang nakita ko raw siya kagabi sa ibang anyo. Ipapaliwanag niya daw sa akin ang lahat at sana'y wag akong matakot at pakinggan ko siya. Marahil ay panahon na para malaman ko ang buong katotohanan. Sasabihin naman daw niya sana, kaya lang ay naghahanap lamang siya ng tiyempo at pagkakataon para masabi niya sa akin ang itinatago niyang lihim nang hindi ako natatakot sa kanya. Panimula niyang sabi, kung ano man ang nakita ko kagabi, totoo ang lahat ng iyon. Isa siyang aswang at nabibilang siya sa lahi ng mga abwak. Ngunit magkaganon man, ay hindi siya nananakit ng tao. Hindi siya nambibiktima at higit sa lahat, ay ayaw na ayaw niyang makagawa ng hindi maganda. At alam niyang pagsisisihan niya pagdating ng araw. Kaya nga mas pinili niyang mamuhay ng kagaya sa mga normal na tao. At ang tanging kinakain niya lang sa tuwing nakakaramdam siya ng gutom ay mga karne ng hayop. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagkasabik na kumain ng hilaw na karne, ay pumupunta siya sa mga liblib na kagubatan para maghanap ng makakain. Ngayong nalaman mo na ang buong pagkatao ko, sana hindi magbago ang pagiging matalik nating magkaibigan. Alam mo kasi, ikaw lang ang kaisa-isang naging malapit kong kaibigan. Malungkot na wika ni Cesar sa akin. Matapos ko ngang marinig ang pahayag niya sa akin, Kuya Chris, ay doon lamang napawi ang takot na nararamdaman ko. Naisip ko ring simula nang makilala ko siya, ay wala naman siyang ipinapakitang pangit na pag-uugali. Bagkus ay purong kabaitan pa nga ang ipinapakita niya sa akin.
at niligtas niya pa nga ako sa kamay ng mga nambugbog sa akin noon. Kaya walang dahilan para iwasan at katakutan ko siya. Malapad ang pagkakangiting sinabi ko sa kanyang huwag siyang mag-alala dahil kahit kailan ay hindi magbabago ang pagiging magkaibigan namin. Simula nga nang malaman ko ang lihim ng kaibigan ko, Kuya Chris, ay mas lalo pang naging malapit kaming magkaibigan at parang magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Hindi ko na inisip pang abwak ang kaibigan ko. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.